So, hi all mga sismars! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, for today's video and content, another feedback, thoughts, and also, ano bang tamang term dito? Parang suggestion sa inyo mga sismars if by any chance namimili kayo between these two Android phone, kung ano nga bang mas worth it bilhin. Is it this one or this one? Pero ano nga ba yung this one na yan mga sismars? Malalaman niyo yan sa pagbabalik ng... So yes, kidding aside mga sismars, I'm talking about the Infinix Hot 60 Pro and Infinix Hot 60 Pro Plus. So, ngayon na December 11 na at mamayang midnight mga sismars is 12:12 na. Ano ba ang dapat nyong purchase ngayong darating na 12:12 or bago matapos itong 2025? Is it worth it? Sino nga ba? Sino nga ba sa dalawa ang mas worth it? And ano ba ang mas sulit bilhin with this two Android phone? So, bago yan of course, let's go. But of course, bago yan mga sismars, let me go ahead and share guys first the quick specification of these two Android phones. So, this Infinix Hot 60 Pro mga sismars was released way back on July 10th of 2025. Pagdating sa kanyang body build, meron itong glass front made on Gorilla Glass 7i, plastic frame, and plastic back. This is IP64, meaning dust tight and water resistant. Ito si Infinix Hot 60 Pro. Pagdating sa size, meron tayo 6.78 inches AMOLED display na merong 144Hz refresh rate. Sa chipset, this is MediaTek Helio G200 6nm na merong Android version 15 up to 3 major Android upgrades. This is XOS 15.1. Sa GPU, this is Mali G57 MC2 na merong 1.1 GHz. At pagdating sa camera, main camera natin is 50 megapixel and maximum resolution natin using the video recording is 1440p with 30 fps. Selfie camera naman, meron tayong 13 megapixel. Video recording maximum resolution using the selfie camera, same is 1440p with 30 fps. Battery capacity, meron tayong 5,160 mAh battery capacity na meron 45 watts wired charging. So, next naman is dito tayo dumako sa 60 Pro Plus. So, same sila ng release date, July 2025. Pagdating naman sa kanyang body build, meron tayong glass front, Gorilla Glass 7i, plastic frame, fiber reinforced plastic back, or silicone polymer. Sa IP resolution, this is IP65, dust tight and water resistant siya. Sa size naman, this is 6.78 inches na merong AMOLED display, 144Hz refresh rate. Sa chipset, MediaTek Helio G200 6nm na merong Android version 15 up to 3 major Android upgrades, XOS 15.1. Sa GPU, meron tayong Mali G57 MC2. At pagdating naman sa kanyang camera, main camera natin is 50 megapixel. Video recording using the main camera, maximum resolution is 1440p with 30 fps. Selfie camera, 13 megapixel. Video recording using the selfie camera, maximum resolution is 1440p with 30 fps also. Battery capacity, meron tayong 5,160 mAh battery capacity with this 60 Pro Plus. 45 wired charging. And both of them pala mga sismars is support ng ating under-display fingerprint scanner. So, yun lang naman mga sismars yung ating quick specification with this two Android phone. Again, if you want to consider buying this one, somewhere here dito sa video natin sa bottom part mga sismars is magpa-pop up lang po. And again, just to clarify, mas mababa niyo po siyang mabibili kasi upon checking earlier, before ako mag-vlog, sa Shopee kasi nasa around, sa online kasi nasa around 7,000 plus yung 60 Pro. And then yung isa naman, 60 Pro Plus is nasa 7,500. So if may voucher kayo, and aside from that, yung voucher nyo na makukuha dito sa video natin is nasa around 1,200. So below 7,000. So parang siguro nasa around 6,000 plus na lang nyo mabibili itong Infinix Hot 60 Pro natin and also the 60 Pro Plus. So murang-mura na yan, lalong-lalo na ngayong 12/12 mga sismars. So going back, dumako na tayo sa difference nilang dalawa.
Well, actually, wala namang sobrang pinagkaiba itong dalawang to, 60 Pro and also 60 Pro Plus. Actually, wala naman talagang halos pinagkaiba itong dalawang Android phone natin, mga sis-Mars, no? The 60 Pro, mga sis-Mars, and also the 60 Pro Plus. Sa chipset, same sila. Sa battery, halos same sila. Even the camera, they actually the same. Meron mga details na medyo mas ahead lang ito si 60 Pro Plus natin. Lalong-lalo na sa weight nito, napansin ko parang mas magaan si Pro Plus natin with the 60 Pro natin. Tapos si Pro Plus natin, mga sis-Mars, tatlo yung available na storage sa kanila. So, merong 6GB of RAM with 128GB of ROM, 8GB of RAM with 256GB of ROM, and then 8GB of RAM with 8GB of RAM with 128GB of ROM. While si 60 Pro naman natin, dalawa lang yung choices nyo when it comes sa kanyang storage. Meron tayong 8GB of RAM with 128GB of ROM, and then 8GB of RAM with 256GB of ROM. So, yun lang naman yung difference nila. Sa chipset, same sila, MediaTek Helio G200. Sa GPU nila, Mali G57 with 1.1 GHz. So, parehas lang talaga sila, mga sis-Mars. Even the camera, 50 megapixel, selfie camera, 30 megapixel. Then the battery, same lang sila. So, wala silang actually masyadong pinagkaiba. Meron lang siguro mga advantage, siguro some feature na meron si 60 Pro Plus. Pero, yun nga, mga sis-Mars, kung akong tatanungin nyo, if ano ba yung mas okay sa akin, para sa akin, since hindi naman nga din sila nagkakalayo ng presyo as of today, or bago siguro within this month, mas okay na bilhin si 60 Pro Plus compare kay 60 Pro. So, yun lang naman yung para sa akin. Again, disclaimer lang, I'm not a pro when it comes po sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback, and also my experience. Kasi, yun yung, nagamit na kasi namin to ng matagal, na-try na namin siya, even the camera, sa game test, how it works, the features, some settings. So, refresh rate niya, the 144 refresh rate, 144 Hz refresh rate, ayan. So, para sa akin, mga sis-Mars, masulit pa rin bilhin si 60 Pro Plus compare kay 60 Pro. Kasi, andun na parang nasa around 500 plus lang naman yung idadagdag mo, Mariko, para magkaroon ka na ng 60 Pro Plus. If nasa tight budget kayo, mga sis-Mars, at gusto niyo ng saktong-sakto lang, pwede nyo naman pong bilhin si 60 Pro. Kasi again, hindi naman sobrang layo yung pinagkaiba nilang dalawa. Hindi sila parang iPhone, mga sis-Mars, na alam yung sobrang layo ng kunyari, the chipset, the camera, may mga ganun, diba? Mga feature. Pero sa kanila daw, hindi sila sobrang layo ng pinagkaiba. So, para sa akin, if nasa tight budget ka, tapos gusto mo ng may mga sobra pa, for example, ang pera mo is nasa around 8,000 lang, and then may gusto mo pang may matira, ayan. So, I'll go with 60 Pro, Infinix 60 Pro. Pero, kung nakaluwag-luwag ka na at nakuha mo naman ng 13-month pay mo, Mariko, I suggest na 60 Pro Plus na. Nahihirapan ako kasi nang haba ng pangalan. Hindi ko na binabanggit yung brand Pero Infinix 60 Pro Plus, mas okay na sa akin. So, yun lang naman, mga sis-Mars. Camera, both of them is perfect. Na-try na namin sa Baguio. Video recording, na-try namin sa Baguio. Even sa Zambales, na-try namin yung video recording and some samples ng mga pictures. I'll try my best to insert those clip here dito sa video natin. Pero hindi ko masusure kasi I'm not sure if nadala ko dito sa Manila yung aming hard drive, which is doon namin in-install lahat ng mga photo samples namin sa mga Androids po na dina-vlog namin or nire-review namin. Alright? So, yun lang naman, mga sis-Mars, yung quick thoughts ko and feedback with this Android phone. Again, if you want to consider buying this one, still depends on your end or preference. If gusto nyo yung 60 Pro or 60 Pro Plus. But for me, I'll go with 60 Pro Plus kasi hindi naman siya ganun kalaking gastos. Or hindi siya sobrang bigat. Hindi naman siya around nasa 3K yung gap nila. So, nasa around 500 plus lang yung gap nilang dalawa at mabibili mo na yung Pro Plus version itong 60 series ni Infinix. So, yun lang, mga sis-Mars. Again, grab a chance habang meron pa tayong murang presyo. Ngayon, 12/12. Libre lang din, i-click yung voucher natin dito or yung product natin somewhere dito sa bottom part. I-click nyo na yan kasi mas mura nyo pong mabibili si 60 Pro Plus. So, once again, my name is Maring Ana. Don't forget to follow me on my TikTok account
A_Malonzo. You can also please subscribe here to my YouTube channel for more updates. Soon, ayan, mag-upload din ako ng mga iba't ibang mga klase pa ng vlog, like lifestyle, beauty, I'm not sure, pero pag-iisipan pa natin yan. Basta ngayon, more on tech muna tayo mga sis Mars. Pa isa-isa, dalawa siguro uploads, since may mga iba pang work. Since may iba pang work din akong inasikaso. So, that's it. Thanks so much for watching and bye-bye.